Yung apartment na tinitirhan pala namin ay yung baklang karelasyon niya palang may-ari. Hindi niya mahal pero sinusuportahan siya nito. Naisip ko na ipalaglag yung bata dahil takot ako sa mga susunod na mangyayari. Nagkakilala kami year 2024 dahil magkatrabaho kami. 25 na ako at siya naman ay 28. Sa mga unang pagkikita namin ay naging interesado siya sa akin. At hindi ko may tatanggi na ganun din ako sa kanya. May jowa ako ng mga panahong yon and yes, masasabi kong nag-cheat ako. Na nagkakalabuan na rin kasi kami at toxic na rin yung relasyon namin. Na hindi na rin namin nakikita ang isa't isa sa future. In short, we ended our story na walang maayos na pag-uusap. Kaya't nagtuloy-tuloy na kami at sobrang bilis ng lahat. Na feeling ko pinaglalaroan ako ng panahon. Hatid sundo niya ako, pinaghahanda niya ako ng pagkain. Pinaglalaban niya rin ako. Nagrabe yung pagpapakita niya sa akin ng effort na hindi ko yun nakita sa ex ko. December 24, 2024 ang unang pagpapakilala niya sa akin sa pamilya niya. At same day ay dun ko nalaman na may anak pala siya. 5 years old na yung anak niya at on the spot ay hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Dahil sa totoo lang ay may nangyari na sa amin at siya yung nakakuha ng virginity ko. Bago pa kami magpunta sa bahay nila, binigyan na niya ako ng idea. Nasabi niya, gusto ko itang dalhin sa lugar namin dahil ayoko na magtago sa'yo at dun mo makikita kung sino talaga ako. Kaya na-meet ko yung family niya at yung bata. Bago matapos yung gabi, bumalik na kami sa apartment niya. Tahimik kami pareho habang nakasakay sa motor. Pag-akyat ko sa apartment ay dumiretso agad ako sa kwarto, todo ako ng iyak. Pumasok siya noon at sorry kasi pagod na raw siyang magtago. Na kesyo, hindi niya kayang sabihin sa akin dahil baka daw iwan ko siya. And yes, na tinanggap ko na lang lahat at nagpatuloy ang relasyon namin. Walang nagbago sa amin at mas lalo niyang pinakita ang doubling effort niya. Hanggang sa nag-live-in na nga kami sa apartment na tinutuluyan niya. At yung anak naman niya nasa pangangalaga ng lolo niya. 2025 ay nalaman kong buntis ako. At doon na nagsimula ang lahat. Nawalan siya ng trabaho at kinakailangan kong mag-resign dahil masela ng pagbubuntis ko. At doon ko na rin nalaman na yung apartment na tinitirhan namin ay ang may-ari pala yung baklang karelasyon niya. Na sinasabi niya sa akin na hindi niya mahal yon at sinusuportahan lang siya nito. Pumasok sa isip ko na ipalaglag yung bata dahil natakot ako sa mga susunod na mangyayari. Pero hindi ako nagtagumpay dahil nalaman niya yung plano ko. Umuwi ako ng probinsya at sumunod siya doon. At doon na nga kami tumira kung saan mahal na niya yung both parents ko. Naging payapa kami at pinanindigan niya kami ng magiging anak niya. Hanggang sa napaaga yung paglabas ng baby namin at hindi ito nakasurvive at namatay. At nito lang nalaman ko na nakita sila ng bakla at may nangyari sa kanila. Hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula ulit. Dahil kahit napaalisin ko siya ay malalaman ng pamilya ko nangyari. At ayoko na pati sila'y madamay pa sa kahihiyan na pinasok ko. Isa ako mamilan sa tagahanga mo at lahat ng binabasa mong stories ay inaabangan ko. Lalo na yung palaban mong payo sa dulo. Letter sender, Ali. Yung nakuha ka sa kasinungalingan, mali yun. Pero yung hindi mo maiwan dahil takot ka sa kahihiyan, mas mali yun. Mas nakakahiya kung paninindigan mo yan. Bakit kailan mo maiisipan kapag buntis ka na ba uli? Yung lalaking financially unstable na nga, manipulative pa, na kapag gipet sa bakla kumakapit, settle for less literal, bigyan mo ng magandang rason yung pagkawala ng anak mo. Natigil-tigilan mo ako sa rason mo na kung mahal mo, edi panindigan mo. Kasi sa kwento mo, clear and loud your baby save you. It's not too late to decide for what is right and what's better. Find someone that you will become a best version of yourself. Hindi yung puro lesson learned kineme bago bumitaw sa huli.